pinirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri itong nire-request na warrant of arrest ni Senator Risa Hontiveros dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga nga naman, oo, ang hirap mo talagang kilitiin. Dinilay mo na nga yung pagpirma sa subpoena, abay pati ba naman ngayon sa warrant of arrest, meron ka pa ding nilulutong delaying tactics. Ang hirap mo talagang paamuhin. Well, ano pa nga ba guys ang magagawa natin sa isang taong meron talagang problema sa usaping kredibilidad? So ngayon guys, hinaharang ni Senate President Juan Miguel Zubiri itong warrant of arrest. Gusto niya po magkaroon ng show cause order. So nire-request, kakausapin niya, hinihiling niya kay Senator Risa Hontiveros na magkaroon ulit ng panibagong set of hearing. Kumbaga second chance. Abay pinapatay niyo na yung demokrasiya niyan. Ano? 'Di ba? Anong klase yung rule of law ng Pilipinas? Ano yan? Para lang sa mayayaman? Para lang sa friends? May triangle ba sa batas ng Pinas na laging lamang ang may pera? Paano pag mahirap yan? Kulong agad, kagaya kay Senior Aguila. 'Di ba? Guys, lahat na mantakin mo. Lahat na po ginamit ng pwedeng karapatan ni Kibuloy. Ilang beses na siyang nag-skip. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, 3 beses. Jutang ginina, 3 beses na. Tapos ngayon, humihiling ka pa ng show cause order, humihiling ka pa ng panibagong hearing para sa tsansa. 'Di ba na baka sakaling mag-appear si Kibuloy, and kapag hindi mag-appear, saka mo palang pipirmahan itong warrant of arrest. Di ba naman tarantado? Ito yung video guys, oh. Panoodin natin. Grabe ka talaga, SP. Ang tilok mo. Kausapin ko muna si Senator Risa kasi naglabas na ng ruling yung Supreme Court sa Farmally. Remember the Farmally issue about the indirect contempt? So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. So ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, to order a show cause order, to give a show cause order. Kasi nasa Supreme Court ruling yan eh. I don't want to be in violation of Supreme Court ruling on the Farmally issue. Kasi lumabas lang I think last month, di ba? Of course it's moot in academic dahil bagong kongreso na ngayon, pero kakalabas lang last month or 2 months ago on the issue of Farmally, on how Congress should conduct its rules on contempt and of arrest orders. So nakalagay doon, we must exhaust all legal due processes. So we have to, it says there that they must show cause order. There must be a show cause order. So pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, o tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the Okay. Yan po yung rason ni Senate President. Alam nyo guys, ginagaya niya yung ibang kaso. Yung kaso ba yun sa Farmally? Mantakin mo itong si Kibuloy. Hindi ba to nakakaranas ng due process? Ha? Hindi ba to nakakaranas ng rule of law? Jutang ginina 3 beses na siyang nag-skip, 'di ba, sa hearing. Masyado mong binabaluktot ang batas eh. Hindi po yun applicable yung sa binabanggit niya na kaso sa Farmally. Hindi po yun applicable kay Kibuloy kasi yung taong yun na na-contempt ninyo, although nakulong na siya, ay umappear po, umattend. Itong si Kibuloy, hindi naman po uma-attend. Diba, pilit nilang ikinokonek, kahit hindi naman kakunik-kunik, ang sarap mong ihadukin eh. Nanggigigil ako, Lenny, labas nga dyan, ihadukin mo nga ito. Nakakagigil, guys. Diba, pagpatay ito sa demokrasiya, yung ginagawa nila. Diba, mantakin mo ha, uulitin ko sa inyo guys, samot-sari na po
na ginamit na karapatan kay Kibuloy. Ang dami niya ng pagkakataon na sinayang. My first, my second, umabot pa sa pangatlo. Inabot niya pa, hinayaan niya pang umabot tayo dito sa punto na i-issuehan siya ng warrant. Doon guys sa House Committee on Legislative Franchise, ayaw din pirmahan ni Senate President itong warrant na inisyo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil humihingi pa siya ng 3 araw na palugit. Even itong si Topacio, humihingi din ng 3 araw na palugit na baka sakaling mag-show up itong si Kibuloy. And kapag hindi umappear, sa kanya lang daw po pipirmahan itong tinatawag na issue sa warrant of arrest. Kung hindi ba naman gago? Diba guys, kung matatandaan nyo itong si Zubiri nagkaroon ng press briefing, if I'm not mistaken, about dito sa objection na niluluto ni Senator Robin, yung Boblax na animal na ewan natin kung may utak pa ba yung na yun, 'di ba? Nagsalita siya, nagpa-press con siya, na hindi daw muna siya pipirma sa warrant of arrest. Aantayin niya lang daw po muna ang 7 araw, which is pang 7 araw ngayon, today. Ito na yung pang 7 araw na nagbabaka sakali ata itong si Senate President na mabuo ni Senator Robin Hood Padilla ang 8 perma. Pero eventually, hindi niya naman po guys nabuo ang 8 perma, and thanks to God, cross our fingers guys, sana maituloy pa ni Senator Risa Ontiveros itong laban na to, dahil mahaba-haba na ang nilaban ni Senator Risa Ontiveros kahit madami ang mga humahadlang. Anyway, napaka-brave po and talagang intellectual sa minds and sa heart, talagang may paninindigan itong si Senator Risa Ontiveros. Anyway, going back sa ating topic, di ba nagpa-press con itong si Zubiri. Sabi niya, pipirmahan ko lang yung warrant of arrest na yan kapag natapos yung 7 araw. So ngayon guys, 7 araw na. Tapos, today, nag-iba yung ihip ng hangin na nakikiusap na siya kay Senator Risa Ontiveros, yung chairperson ng Committee on Women's, Children, Family Relation and Gender Equality, na bigyan po ng another set of hearing. Today, tomorrow, kung kailan pa man niya gusto, nakikiusap siya. Yun po yung hinihiling niya, na bigyan ulit ng second chances, show cause order, itong si Kibuloy. And kapag hindi pa din umattend si Kibuloy, then doon niya pa lang daw po isa-sign itong warrant of arrest. Naku, Senate President, hindi ka talaga obvious. Hindi talaga obvious na kumakampi ka kay Pacquiao. Hindi talaga namin nakikita kahit sa banda, no? Kayo guys, kita nyo? Diba, hindi talaga obvious yung kanyang pagkampi. Doon pa lang sa part na dinidelay niya yung subpoena, at dito sa part na dinidelay niya ang warrant of arrest. Diba, talagang hindi halata, Hindi halata. Diba, na kumakampi kayo kay Pacquiao. Kagaya din ng hiling ni Robin Padilla na magkaroon din daw po ng show cause order. Diba? Sabi ko guys, after ng na yan, 7 days na contempt na yan, objection na yan, sabi ko, feel ko hindi pa yan matatapos yung laban ni Senator Risa Ontiveros. Meron na naman tong panibagong niluluto. And ito na nga guys, nakahanap na naman sila ng another set of butas. Diba? Panibagong hearing na naman. Bigyan ng tsansa. Mantakin mo. Diba? Ilang hearing na in-skip niya. Kahit pa magkaroon ng 1 million times na hearing, kung hindi talaga a-attend yung jutang gininang yan, diba, kahit 1 million times na hearing pa yan, kung hindi talaga balak niyang umattend, wala talaga siyang balak umappear, hindi talaga a-attend yan. Sabi pa nga sa kasabihan, kung ayaw madaan sa maayos na usapan, idaan sa santong paspasan. Diba, kailangan na ng puwersa dito Mantakin mo, tapos pinapagtanggol nyo pa, tapos kinukonect nyo pa sa para mali issue, na yung kinontempt nyo noon, nakulong na nga siya ngayon, pero yun, nag-show up yun. Ito, ni isang show up, ni nga isang putang ina, hindi nga umatin, diba? Tapos, hihingi pa kayo ng show cause order. Ano yan? Nanggigigil ako, guys. Pigilan nyo ko. Pwede pala yun? Please enlighten me, guys. Pwede pala yun. Diba? Grabe.
Napakalinaw sa bolang kristal kung gaano po dinedepensahan, kung paano po nila in-exercise lahat ng pwedeng, ipataw dito kay Kibuli para hindi lang makulong or pagtatakip kay Pacquiao para nang hindi lang maka-attend sa Senate. Yung delaying tactics na ginagawa nila. Pero pasalamat sila. Mabait si Senator Risa Hontiveros, mabait ang House Committee. Pasalamat lang talaga sila. Pasalamat lang talaga kayo na naniniwala ang ating administrasyon sa rule of law and due process. Pasalamat lang kayo na hindi kayo nakakaranas kagaya ng naranasan nyo sa panahon ni former President Duterte na pag-ayaw, 'di ba? Tingnan nyo si Dilima, ano yung ginawa? Dumaan ba yun sa rule of law and due process? Tingnan nyo yung ABS-CBN. 'Di ba? Dumaan ba yun sa rule of law and due process? Halata naman na politically motivated ang pagpapakulong dito kay former Senator and Attorney Leila de Lima at yung pagpapasara sa prangkesa, 'di ba? Sa SMNI. Ano yung masasabi nyo dito, guys? Sa ginawa ni SP, ang tilok mo. Ang sarap ng kutin, Diyos ko Lord. Nanggigigil ako, pero as much as I want, pinipilit kong maging professional sa pananalitaan na to. Pero guys, may feelings din ako. Siyempre, although wala naman ako sa kanilang katayuan, pero as a normal person na nakikita ko na meron talagang lapses ang ating justice system, ang ating batas, ang ating rule of law, nakakaiyak na pag kaming may hirap, may kalalagyan agad. Pag kayong mayayaman, lahat ng uri ng rule of law, lahat ng uri ng exercises sa due process para sa inyo ginagawa. Madaming butas ang sisiksikin, ang susurutin ng isang tao sa inyo pag may pera kayo, pero pag kami mga may hirap, wala. 'Di ba? Tingnan nyo. Ay, nako. Sana maluto nga, Sabi na nag-comment, sana matanggal na sa pagiging Senate President itong si Juan Miguel Zubiri. Right! Sana lang. Diba? Kasi wala pa din pinagbago Ganon at ganon pa din. Wala pa din maayos na kredibilidad. Ano pa nga ba nga asahan natin sa isang taong may problema sa credibility? Diba? Anyway, yun lamang guys. At it's me again, si Mima Alicia niya. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.